ring dahil dyan yung naglalaro yung oil. So stock up na. So isa dito sa number 1 na problema. Tingnan natin iba. Ayun. Kita nyo naman din na naglalaro ng maayos yung ring. Ayun, wala nang play. So ito ang nagiging problema ng kanyang oil consumption. So malaking factor. Mayroong tawag niyan, may lamat. Yung oil lalabas diyan. So mangyari maglilik pa rin kahit bago. So kailangan siyang tawag niyan, machine shop. Ayan boss, nakita na natin sa loob. Tapos itong kikita nyo naman yung kanyang oil. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Suzuki Multi-Cab Transformer K6A engine. So ang problema nito ay nagbabawas daw ng oil. So samahan nyo ako sa basic pointers tutorials kung paano natin mai address at kung ano yung unang mga main concern ng unit, no. So simpleng lang ito guys, tutorial kung ano yung dapat nyo gawin, pero mahalaga malaman nyo kung bakit siya nagbabawas at ano yung nagiging dahilan ng pagbabawas ng oil. Okay, so tara, let's start, let's go. Okay, so ang gagawin natin ngayon guys, magdi-disassemble tayo general internal parts, so para makita natin kung ano yung issue mismo sa loob ng kanyang piston, combustion chamber, sa kanyang main journal at mga coiled bearing at lahat pa ng mga parts na nasa loob nito, para makita nyo kung ano yung nagiging dahilan kung saan na nagkakaroon ng problema. Okay, so fast forward natin guys para makita nyo kung paano natin i-assemble yung buong makina. So tara, let's go, let's start. Okay, so tanggalan natin yung tatawag na cylinder head assembly. So pag sinabi mo cylinder head assembly guys, mayroon na yung kasamang dual overhead camshaft. So makikita nyo yung dumi, yung oil sludge na napakakapal. Ayan o, di ba? So yan ang nagiging problema sa unit natin pag once na makapal yung dumi. Yan, kita nyo. Tapos yung ano dito, yung kanyang tinatawag na toser, control yan guys ng oil. So pag mahina yung oil viscosity mo, pangit, automatic yan, mahina yung palo ng kanyang maingay yung kadena. So
So dapat yan maganda yung oil na ginagamit mo sapagkat ito yung oil pressure siya magtutulak nito para hindi umingay yung timing chain mo. Ayan, kita niyo yung oil sludge. Okay, so napakadumi. Dako tayo ngayon sa engine block guys. So check natin yung kanyang piston kung gagalaw ba o hindi. So makikita nyo may play, ibig sabihin talagang kailangan na siyang palitan ng piston ring. So bakasin na natin to guys para diretso tayo. So ito na guys, tanggal na natin yung kanyang mechanism ng kanyang main journal. Okay, so ito yung engine block. So makikita nyo, malinis yung yung kanyang mga lips. Okay, yung lips na ibig sabihin okay yung yung main journal. So ito na yung pinaka main issue. Yung makikita nyo yung puti na sa gitna na yan, lamat na yan. O yan yung tinawag na hukay na mismo sa loob ng kanyang kinakapitan ng kanyang main journal, yung kanyang bandang likuran. So dito nilalagay guys yung oil seal. Ayan, kung makikita nyo pag nakalagay dyan yung oil seal. So kung luma yung oil seal mo o bago, pag once na may lamat yung surface nito, paikot, so tatagas pa rin yung oil. So ang mangyari, aawas yung oil dun mismo sa likuran bahagi, papunta doon sa crankcase. So kailangan yan i-undergo ng machining o machine shop para magkaroon ng tataw na i-sliban yan. So kailangan ipa-undergo ng machine shop para matanggal mismo itong hukay na ito at maging pantay. So once na mag-undergo ng sleeves o tatawag ng parang papatukan mo yung kanyang surface, so undergo ng machining yan guys para ma-recover natin yung sugat na ito. Okay, so kasi ito pag once na ma-recover natin to, automatic yan ma-lessen yung problema at mawawala talaga yung problema ng yung consumption ng oil. So yun mga basic pointers guys. Makikita nyo naman yung lips ng nilalagyan ng conrod bearing tsaka yung mirror bearing medyo okay pa naman guys. So ito na yung kanyang mechanism naman. So nagtatanong sa akin yun bakit yung mechanism yung tinatawag ko. Bakit mechanism? Kasi nga kung isa-isahin natin kulang isang oras pumapaliwanag tayo. Kaya pag sasabing mechanism, kumbaga set up na yan siya. Okay, isa kaset na yan na kwentuhan para magkaroon ng specific talaga na general term na ginagamit. Okay po. So makikita nyo yung oil sludge nito. Ayan. So nakadikit na. Maraming dapat linisan. Pati ito yung counterweight. Ayan. So kailangan linisan din yan siya. Isa-isa. Okay. So at least kita natin na sobrang dumi. Tapos so far okay pa naman yung kanyang liner. Ayan. Yung liner niya guys. Okay pa naman. Okay pa. Iahado lang natin yan. Lalagyan natin ng hado yung treatment yan pag nag-asimbula tayo. Okay. Okay, so ngayon ito ang problema natin, yung kanyang piston ring talagang hindi na naglaro. Ayan, kita nyo naman So ito ang problema guys, tingnan nyo yung ring ay maglaro. Yung dalawa naglalaro. Di ba lumalaro? Pero itong isa walang galaw ang kanyang oil ring na pinaka-importante sa lahat, yung oil ring. Kaya tinawag ng oil ring, ang function niya para sa oil, pero dahil hindi siya naglalaro, so isa yan sa magbibigay ng cause ng kain ng oil. So yan po yung check natin yung isa. So okay pa naman tong first tsaka second, pero yung o-ring wala talaga. Ayan hindi na naglaro yung o-ring. So yan yung mga problema guys. Okay, so at least nakuha nyo na yung basic pointers kung bakit nagkakaroon ng problema dahil dito sa oil consumption. So malaking factor ang oil ring pag hindi naglalaro. Yan. Okay, so nakuha nyo na yung basic pointers. Tapos itong kikita nyo naman yung kanyang oil pump. Ayan. So kailangan double check talaga yan. Yung oil niya is malakas yung pressure. Kasi pag mahina yung pressure niyan guys, magkakaproblema yung unit. Okay, dahil sa baradong oil sludge. So pati itong tawag yan piston ring mo, kailangan talagang kita nyo naman hindi na naglalaro yung yung oil ring. Which is pinaka-importante sa lahat sa piston is yung kanyang oil ring, dahil dyan yung naglalaro yung oil. So stock up na. So isa dito sa number 1 na problema. Tingnan natin iba. Ayun. Kita nyo naman din na naglalaro ng maayos yung ring. Ayun, wala nang play. So ito ang nagiging problema ng kanyang oil consumption. So malaking factor. Okay. So yun ang mga basic pointers guys. Dapat alam nyo kung paano siya titirahin. So
kung ako sa inyo, kahit hindi pa yan nag-overheat, kailangan talaga nyan i-double check nyo yung engine nyo. At least malayo pa lang hindi na masira yung ibang parts. So especially sa mga surplus sa mga Suzuki transformer ng mga bago natin ngayon. Okay? So unang-una, kaya nagbawas yung oil natin dahil dito yung ring gap, malaki na yung tawag niyan, yung clearance ng ring. Ayan o, malaki na. So ibig sabihin yung oil dito na dumadaan. Tapos ang nagiging problema rin dito guys ng pagbabawas ng oil is yung kanyang mismong tatawag na yung surface ng engine block at ng buong part sa loob, especially yung kanyang tawag niyan yung itong kanyang carbon build up. Okay, so sa mga hindi nakakaalam guys, once na napapansin nyo yung oil nyo malakas ng kumain, dahil po yan sa kita nyo yung mga carbon build up na yan, yan po yung natawag na oil sludge. Ayan o, kaya nangyayari sa oil nyo talagang matakaw talaga siya kumain ng oil. Bakit? Dahil once na dumidikit yung mga oil na nasusunog na sa oil sludge, mga ganito tulad ng ganyan, so pag nasusunog yan siya guys, tumututong yan, kaya magbabawas ng oil. Pero hindi naman totally ganun karamihan, pero malaking factor yan pag once ng makina mo is marami ng oil sludge. Okay, so ano nagiging main cause ng oil sludge? Yung oil na mumurahin ang binibili, ang ilalagay. So dapat yan bibili kayo ng ng oil is kailangan yung maaari yung hindi mumurahin, dapat yung medyo may kamahalan. Bakit? Kasi yung viscosity ng lifespan nito ay tumatagal. Okay, so kaya niya mag-resist sa init ng ilang degrees. Okay, so hindi niya kayang sunugin yung oil. Kasi once masunog yung oil, ano nangyayari yan guys, didikit yung oil sludge na sinasabi, yung mga ganyan dito, kita nyo naman. So pag dumikit ng oil sludge dyan, so yung oil babawas talaga kasi susunog siya, dumidikit na siya sa engine wall. So yun ang nagiging main problem ng tatawag na yung kumukonsumo siya ng oil. Isa din na ang factor is yung tinatawag na tawag niyan yung setting ng ng engine, especially yung ito, yan, yung gap nito, nasabi ko kanina, yung gap nito once na hindi siya setting, so malakas din yan mag-consume ng oil sapagkat papasok talaga yan doon mismo sa combustion chamber. So pag pumasok yan doon guys, magkakaroon naman yan ng carbon buildup na naman dito sa taas. Ayan o, kita niyo yung carbon buildup na yan. So yan nagiging cause ng oil sludge. So anong gagawin dyan? So kailangan mo talagang buksan ang makina, kailangan mo talagang ipalinis, ipa-engine decarbonize mo general internal parts. So yun po yung mga basic pointers kung ang dapat mong gawin sa makina mo. Although okay pa naman sa tingin mo, pero subject for overhaul na siya. Hindi ka pa nag-overheat yung makina mo, subject for overhaul dahil nga dito sa nangyayari na yan ng mga carbon buildup. Okay, so oil sludge, kita nyo naman. So anong gagawin dyan? So kailangan yan guys, bibili kayo ng oil, dapat kung maaari huwag talaga yung mumurahin, yung mamahali na oil talaga na medyo makapal ang viscosity. Huwag yung sobrang nipis, kasi pag sobrang nipis masisira naman yung mga metal surface ng bakal mo, especially yung main journal ito. Yan, so iingatan na hindi masira yan, kailangan talaga makinis yan guys. So at least nakuha nyo yung mga basic pointers kung bakit natin kailangan na pagbuwas sa kumakain ng oil, automatic piston ring ang problema, tapos yung kanyang dito, yung kanyang valve seal nandito sa loob. So malaking malaking factor yan. Tapos kailangan na itong i-engine decarbonize ang unit mo. So yun po yung mga basic pointers. Pasensya na kayo at medyo medyo iba yung boss natin sapagkat meron tayong kakatrangkaso natin isang araw. Pero at least mahalaga makakuha nyo na yung basic pointers guys sa mga tutorial natin, at least panalo na. Pero laki ng idea, so, especially sa mga unit owner. Okay? So sige, hanggang dito lang muna guys. So maraming salamat sa inyo lahat. Please subscribe to the YouTube channel, share my video, comment lang kayo down below, and then I will reply anytime. At hanggat kaya nating replyan lahat ng mga comment nyo, gagawin natin. So please subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. Alright. Okay. Okay.
up.